Sa isang lumang bayan, may isang VHS tape na walang label, walang kasaysayan, walang may-ari. Ngunit sa bawat panunood nito, may nawawala. Isang misteryosong home video, isang malupit na sumpa, at ngayong may bagong nakapulot sa tape. Muling magbubukas ang pinto ng lagim. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Batangas, may isang lumang rental shop, halos limot na ng panahon. Ang mga estante nito'y puno ng alikabok at ang sahig ay nag-ingay sa bawat hakbang. Waring may gustong bumulong mula sa mga siwang ng kahoy. Doon, araw-araw na bumibisita si Lando, isang lalaking mahilig sa mga lumang pelikula. Sa kabila ng modernong panahon, mas pinipili niyang mag-rewind ng VHS kaysa manood online. Para kay Lando, may kakaibang buhay ang mga lumang tape. Parang may kaluluwang nakakulong sa bawat eksena. Isang araw, habang naghahalungkat siya ng mga lumang tape sa tindahan ni Mang Isko, may napansin siyang isang kakaiba. Hindi ito nakalabel, balot ng makapal na alikabok. Parang matagal nang hindi ginagalaw. Wala ito sa catalog. At ni si Mang Isko ay tila hindi alam kung saan ito galing. Wala yan sa listahan ko. Hindi ko alam kung saan galing yan. Aniya habang nakakulot ang noo. Pero sige, kung gusto mong subukan, libre na yan. Hindi na nagdalawang isip si Lando. Pagka-uwi, agad niyang isinaksak ang tape sa kanyang lumang VHS player. Sa simula, puro static lang ang lumabas. Maya-maya, unti-unting lumitaw ang imahe ng isang lumang dilaw na bahay. Ang kuha ay parang home video. Paikot-ikot ang kamera sa paligid. Sa unang tingin, tila wala namang kakaiba. Ngunit pagpasok ng kamera sa loob ng bahay, biglang may narinig si Lando na mahina at basag na boses na bumubulong. Hindi niya maintindihan ang sinasabi. Pero habang tumatagal, dumarami ang mga tinig at unti-unting umalingaw-ngaw ang mga ito sa buong kwarto niya. Biglang naputol ang palabas. Bumalik sa static ang screen. Akmang aalisin na niya ang tape nang biglang bumalik ang imahe. Ngunit hindi na ang bahay ang nasa screen. Sa halip, nakita niya ang sarili niyang kwarto. At sa gitna nito, siya mismo, nakaupo sa kama, nakatingin sa kamera. Napamulagat siya. Napalingon siya sa paligid. Walang kamera. Bumalik ang tingin niya sa TV at unti-unting bumukas ang pinto sa likod ng kanyang refleksyon sa screen. Mula roon, may isang maitim na anino. Walang anyo, walang mukha, na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang player, hinugot ang tape, at itinapon ito sa basurahan. Humihingal siyang lumayo, pilit pinapalagay ang sarili. Ngunit nang siya'y humiga at ipinikit ang kanyang mga mata, narinig niyang muli ang basag na boses mula sa kanyang likuran. Hindi mo na ako matatakasan. Kinabukasan, hindi na nila matagpuan si Lando. Bukas ang kanyang apartment. Ang TV, naka-on pa rin pero puro static ang palabas. Wala ni anumang bakas ng sapilitang pag-alis o kaguluhan. Parang bigla na lamang siyang naglaho. At sa lumang rental shop ni Mang Isko, bumalik ang tape sa estante. Malinis na, tila walang nangyari. Tahimik itong naghihintay ng susunod na makakapanood.